Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope for October 14 to 20 para po sa mga kaibigan natin na meron pong Sun, Moon, at Rising sign na Leo. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. At tandaan po natin yung mga readings there for guidance purposes. So, use your free will wisely. Kung hindi nyo po alam pa kung ano po yung Sun, Moon, at Rising Zodiac sa inyo, kasi importante rin ito para sa iyo. Sa dulo po ng video natin, meron tayong link dito at andun din po yung link papunta po sa wishing spell kung paano ba ito gagawin sa end nyo po para matupad yung mga pangarap. Sa nais po magpa-schedule ng private reading or spell works like prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook. Yung link po is nasa description sa baba. Para po sa mga nais po na mag-support sa ating channel para mabubuhay ito, you can click on po ang ating join button o ang ating thanks button. And for donations, Maya and Gcash, number po is nasa baba na screen. Yung kamusta ka? Alright, so here we have here, ikaw, si Magician, tsaka si Co-Create. Now, sa Magician kasi, mapapansin mo na lahat ng elements nandito, yung Wands, yung Cups, Swords, tsaka yung Pentacles. Ibig sabihin, available sa kanya, available na sa kanya. So, ano na, associated din to sa, sa Mercury, which is the planet of communication. Well, tama naman yung approach mo na pagyamanin kung anong meron. Kasi yung iba kasi ginagawa nila na na tawag dito, na pinipilit nila makuha muna yung mga bagay-bagay, kung anong makausap yung mga tao to bago sila magsimula ng kanilang pangarap. Pero ikaw kasi, you took it on the other way. Which is tama. Naniniwala akong tama to. Kasi kung ano yung meron ka, doon ka nagsisimula. Kung ano yung kaloob sa'yo, ano yung available ngayon sa'yo, yun yung ginagamit mo para umunlad ka, para mas umangat ka, para matupad yung mga ninanais mo. Yung hindi ka nag-list, naku, wala pa akong ganito, wala pa akong ganyan. Nakafocus ka kung, ay, ito, meron ako nito, meron ako niyan. Doon ka nag-focus. And I like also yung card na Co-Create na ikaw mismo, ina-encourage mo yung sarili mo. Oo, andun, solution po yun. So, ganito. And andun po tayo sa realidad na, wala tuloy ako, na may mga tao na sa paligid mo na sabihin natin na nagbibigay sila ng encouragement, na andoon na nagsasabi sila ng mga positibong bagay para ilaban mo yung mga pangarap mo. Pero more than that kasi, ikaw mismo yung naging hero ng sarili mo. Ikaw mismo yung gumawa ng paraan para umangat ka. Ikaw mismo yung gumising sa sarili mo. Andun yung binabalik mo na hindi mo maibalik agad ng todo, pero andoon yung disiplina na pinipilit mong unti-unti na maipukol sa sarili mo. Pilit mo na binubuo sa sarili mo. Ayun, si Lucia, nakikita niyo. Pinipilit mo na, na mamutawi sa buhay mo. And that's a very mature decision na ikaw mismo, be your own hero. Kaya naging post ko yan ilang buwan na nakalipas. Sabi ko, I will be my own hero. Tapos, a few years ago, sinabi ko rin yun sa sarili ko, hindi ako asa sa iba. Ako mismo ang gagawa ng paraan para maging hero ako sa sarili ko. Iba kasi yung na-achieve mo siya na, tayo na syempre, may mga coach din tayo, may mga supporters din tayo. Pero iba kasi yung pakiramdam din na nagagawa mo to kasi ikaw mismo ang nagdisiplina sa sarili mo. Na ikaw mismo yung gumawa ng paraan para yung pangarap mo matupad na, pangit man yung term ko, na wala kang inaberyan tao. Kasi yung mga tipo, yung mga support mo ngayon kasi nakakatuwa,
willing sila, hindi sila yung tipong pinilit mo, pero they are willing na magbigay ng pledge nila of support to you. At pinagyayaman mo to. Hindi natin, ano ba yung crossing mo? So, 3 of Cups, tsaka a change in the wind. So, ang number 3 kasi, to ng communication expression. Si Cups naman, water, emotion. So, a change in the wind. Sometimes, sabi nga nila may kanta nun, mga nakaabot mo ng mga 90s and 80s na film. Action speaks louder than words. Totoo naman. Kasi, marami kasi na puro salita, puro pangako, puro ganto, puro dada. Pero yung results, hindi mo nakikita. But there is you, Leo, na gawa muna din sa ka magsasalita. Galaw muna sa ka magsasalita. And there's a very big difference. Although, yes, kailangan natin ng mga tao na magsasalita for us, mga tao na magbibigay ng words of affirmation, words of encouragement. Pero, minsan hanggang doon na lang sila Mga salita, mga pangako na napapako. Mga salita na wala naman nangyari. Mga binitawang salita na yun lang. Walang action. But on your end, eto na yun you are doing more of the action. But, yung sinasabi din dito ng a change in the wind, is kailangan mo din mag-set, you also need to speak up. Kasi, may mga nakikita ka sa paligid mo ngayon that needs to be corrected that ikaw yung susugod doon to be the hero para mabago yon, maitama, mailagay sa ayos. Ang maganda gagawin mo dito, one time, big time, magsasalita ka. Parang isang pack. Wala silang choice kung hindi makinig. Wala silang magiging option kung hindi sumunod. Wala silang option kung hindi i-consider ng buong buo yung mga sinasabi mo. So this will be also your challenge. Kasi while you are disciplining yourself, you need to also make sure yung mga influence sa paligid mo is discipline mo na rin. Kasi you started it na sa sarili mo. So let's expand it na. Yun na yung challenge na ng universe. Ano ba yung desired card mo? So meron tayo Ace of Cups, tsaka Orphan. Well, Ace, this is about creation and beginnings. Si Cups naman, get water, emotions and the heart, and Orphan. Minsan talaga may mga bagay na ang sarap gawin, ang sarap tapusin, ang sarap ipagpatuloy ng mag-isa lang. Ito yung besides yung sa tinatawag ko na yung simple happiness, yung mga nagpapasaya sa atin, nagpapangiti sa atin na hindi naman kailangan ng mamahaling gastos. Ito yung moment kasi na may mga ilalagay sa'yo, may hinahanap ka na parang gusto mo ng fulfillment sa sarili mo. Yung self-gratification, yung magandang term doon. Yung magiging proud ka na nagawa mo ito mag-isa. Kasi ang daming nangingialam dati sa life mo, ang dami nilang hanash, ang dami nilang, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganyan, dapat manahimik na lang kayo. Kung wala naman din kayo, parang gusto mo sabihin, manahimik na lang kayo, dapat manahimik na lang kayo, wala naman kayong magandang iaambag. Yung mga pinagsasabihin, halos imposible namang mangyari. Ang imposible namang magawa. Ang mga kuda ng mga tao sa paligid mo parang alam nila yung buong pagkatao mo na kahit mag-isa ka, alam nila yung pinagdadaanan mo. Kaya siguro andun na nagkakaroon ka ng moment na parang, gusto ko mapag-isa muna. Gusto kong patahimikin yung patahimikin yung mundo sa paligid ko para
parang marinig ko lang is yung boses ko, na parang marinig ko lang is yung boses ng sansinukob, para marinig ko yung tinatawag ko na still small voice na nagga-guide sa atin in everything. Hindi ako magtataka na ang dami sa inyo within the house of Leo na siguro mag-hermit mode kayo, andoon na bigla kayo medyo mawawala muna sa sirkulasyon. Hindi matagal, di ba parang moment by moment. That's not a problem. Kasi kung yun yung kailangan mo para mas mapatatag mo yung connection mo sa sarili mo, mas maging disiplinado ka para maging hero ka sa sarili mo. Gawin mo. And ibibigay ito ng universe sa'yo since this is your desired card ngayon. Tingnan natin kung ano yung foundation. Kita niyo ba si Lucian? So, ano ba yung desired card? So, we have here is a Seven of Pentacles. Desired card. Foundation pala. Seven of Pentacles, tsaka come to the edge. Okay. So, 7 is about wisdom. Ito, vision number of God. Si Pentacles, ito, symbol of the earth, anything na tungkol sa mga physical. Alam mo nakakatuwa, no? Although aware ka sa mga nangyayari sa paligid mo, tama din naman yung mga desisyon mo na hindi ka nakikisawsaw. Tama din naman na parang doon ka muna sa sarili mong boundaries. Hindi mo hinahayaan na masalik ka doon sa mga kamulastugan ng mga tao sa paligid mo. Andun yung solution. Ayun yung punto na na isa sa paniniwala mo pa na kung hindi ka naman affected, bakit ka makikialam? Which is tama. Alam mo yung tipong meron ka mga sariling responsibilidad, alam mo meron ka mga sariling kaganapan na kailangan sikasuhin, meron ka sariling mga bagay na kailangan bigyan pansin, at dito ka muna mag-focus, which is a good thing. Kasi, alam mo yun, naturo siguro sa tao na since tawag tayo na social animals, andoon natin, sa sobrang social animal natin, nagiging chismo, yun, nabuo ang mga marites. So, andoon na hinihiwalay mo yung sarili mo sa ganoong gawain, which is a very, alam mo, ang ganda ng reading mo, which is a very good thing to do. Tama yun. Kasi, ako din ano bang makikita ko kung pakikipag-chismisan ako sa buhay ng ibang tao? Lagi tanong ko rin yun, kaya yaman ko ba yun? Kakatalino ko ba? Gaganda ba buhay ko? Hindi ko, parang wala din akong naisip eh. O dahil exciting, yun. Kasi natitrigger yung side ko as a social animal. Pero tao ako eh. Bakit ko kailangan natin yun? So, andoon na you are good with your decision na huwag hayaan yung emotions o yung too much curiosity ang mamutawi or manguna. You are sabi nga ni Ate Lady Gaga, you're on the right track. So, you are born this way. And you are born to be a hero. Ano ba yung nangyari sa past? So, we have here the Devil and to the sea. Okay. Devil kasi, tungkol siya sa indulgement, tungkol siya sa temptation, tungkol din sa sin. Pero connected din kasi ito kay zodiac sign na Capricorn. Kasi Capricorn, niya tawag siya House of Career. Naging matumal din naman yan. So, tas to the sea. Ano yung point na ang ganda rin ng ginawa ng universe sa past, in-isolate ka niya, nilayo ka doon sa mga tao na masabi natin na masakit sa box. Yun talaga yung mga gamit ko term eh. Yung tipong ang alam nila sa kanilang gawain, magyabang, yung tipong nandyan lang sila kasi meron sila nakikita,
At tapos, andyan yung tipong tinuruan mo, pero ending, parang nilaro yung tinuro mo. Yung nawala yung discipline, nawala yung respect, nawala din yung, siguro yung parang concept dito is, yung, utang, siguro tama din, utang na loob. Kasi, what I'm seeing here, yung ibang mga, source of income mo siguro to, or, nagtatawag natin, or opportunities na lang, or way mo para kumita, parang sinashare mo tinuturo mo. Parang trade secrets nga to kung tutuusin. Pero andun na siguro, naging maganda yung pakikitungo mo. So, you shared it. You taught those people. Pero ending parang, parang ikaw pa yung naging masama. May mga, parang ang concept nito, parang ikaw, yung, alam mo yung Garden of Eden, yung first, yung the temptation of Eve. So, parang ikaw si God na ginawa mo na magandang Garden of Eden, itong mga tao to, o itong individual na to. Pero at the end of the day, ayun, ikaw pa pala yung masama, ikaw pa pala yung mapapahamak, ikaw pala yung, kailangan mag-adjust. At masakit yun sa iyo, kasi tiwala kasi yung in-invest mo tiwala yung binigay mo, tiwala yung pinuhunan mo dito. So, hindi kita masisisi bakit nag-decide ka din na magtago sa sarili mo munang shell. Hindi kita masisisi bakit parang nilayo mo muna yung sarili mo mula sa ibang mga tao. Kasi nga, andun yung punto na nakakapagod din yung gano'n, in a way, nakaka-trauma, nakakaumay, kung totoo siya. Ano bang future na ikaw? Six of Swords, tsaka of Swords. Action man. Yan ang gusto ko yan. So, 6 kasi, di ba? 6 is a number of harmony. And si Swords is about air, about the mind and the intellect. Habang observer, well, hindi kita masisisi na after mo na mag-focus sa sarili mo, after mo na gawin yung mga kailangan mong gawin, after mo na maging hero para sa sarili mo, I will not be surprised na parang magiging villain ka naman sa ibang tao. Kung para sa sarili mo, ikaw yung bida, magiging kontrabida ka para sa iba. Why? Kasi nga, you will be, since you have already fixed yung inner self mo, if i-fix mo ngayon, yung first circle na nakapaligid sa'yo. Pwedeng family mo to, pwedeng friends, pero hindi ka papayag na yung energy deep in mo, na maganda na pinuflow ng universe, isang paligid mo is negative. Dalawa lang yun It's either i-influence no outer negative energy, yung inner good energy mo, o yung good energy mo na nasa loob ay i-influence yung outer negative energy. Alam mo, magiging villain ka kasi ma-expose sila. Kasi mako-correct sila. Magiging masama ka sa paningin ng mga tao na masaya sa ginagawa nilang kamalian. Magiging masama ka sa paningin ng iba kasi andoon na napapahiya sila na binabasag mo yung mga baluktot, madumi, madilim at maling paniniwala nila. At alam nila na tama ka. Yung mga matured na tao, sila yung makokorek mo or ma-influensya mo ng good energy mo. Ito yung mga tao na yung mga mature na tao, sila yung makikinig. I-consider nila yung sinasabi mo. At andoon na papakinggan nila kung ano ba yung sinasabi mo. And they will appreciate na kinorek mo sila. Pero yung mga tao na talaga namang kasakit sa buhay, mga matawag natin na immature, siguro yung pinakamaganda nito. Ito yung mga tipo, ang daming salita pag nakatalikod ka.
Ang daming, ang daming entry. Wala namang silbi yung entry nila. Ang dami nilang hanap. Pag tignan na yung buhay nila, ang gulo-gulo naman din. So, ando na magiging masama, magiging kontrabida ka sa mga tao na yun nga, nagtatago sa dilim. Because, sabi nga, di ba, the truth will set us free. And as a hero to yourself, ida-divert naman yun ng universe para maging hero ka para sa ibang mga tao. Pero sabi ba ng, check natin yung physical, emotional, hopes and fears, and your body future. Yung physical world, yung physical environment mo is the 10 of swords and TikTok. Inaalala ko bilang kanta lang, yung so many men, so little time. Sa'yo hindi eh. Ang labas nito, so much knowledge, so much wisdom, so much experience, but little time. So, andoon na with the 10 of swords. 10 kasi is about the end of the cycle. Pero, nagbibigay din ito ng meaning na magsisimulang bagong cycle. And swords, symbol of air. So, anything about our mind, our intellect. Ayun yung ino-offer sa'yo ng universe ngayon is para ka, alam mo yung, ito na yung scenario mo eh, para ka nasa isang eat all you can, pero may oras. So, andito ngayon na the universe is giving you the knowledge, the experience, the trainings, the wisdom, the mentoring that you need, pero for a limited time only. Okay, a limited time offer lang siya. Sorry, excuse me. So, why? Kasi you will need to choose wisely. Dito na papasok yung paghingi mo na karunungan mula sa sansilukob kung ano ba yung mga kailangan mong kunin sa ngayon. Kasi hindi naman tayo, sometimes when the universe gives, hindi yung tipong ibibigay sa lahat. Madalas, may mga moments, ang universe, ibibigay niya kung anong kailangan mo at that moment. Pwede nag-iisip na kung kailangan ko matutunan to, or kailangan ko ma-receive to, kailangan meron kong ganito. Pero hindi pa. Leave that to the universe. Iwanan mo yun sa universe. Siya nang bahala sa mga issue na yun. What is your concern right now is ask the universe, ano po yung kailangan kong malaman? Ano po yung kailangan kong matutunan? Para po sa mga next steps, sa mga next na movements na gagawin mo para sa akin. Once the universe gives you kung ano yun, minsan kasi ang gagawin niya para magkakaroon opportunity for this type of training, ganyan, or bigla ka may makikilalang tao, or sometimes you will just feel, maramdaman mo na, ito nga yun. Gabit. Kunin mo. Huwag kang dalawang isip. Huwag kang magkaroon ng agam-agam. Kasi, it's the universe. Actually, that's one of the signs na ginagawa ng universe. Yung sabi nga doon sa law of attraction, when you feel, naramdaman mo yung impulse, when you feel that it is right, na ito yung moment, grabe, huwag mong pakawalan. Namnamin mo, make the most out of it, and benefit from it. Your emotional environment, 8 of Pentacles, tsaka Yang. So, 8 kasi, this is the number of power. Si Pentacle, symbol naman siya ng Earth. So, anything about the physical. Tapos, Yang. Yang kasi, this is the male energy of the yin yang. At, andoon na, pinapakita dito na, nakakatuwa lang kasi, right now, that you are allowing yourself to enjoy the beauty of what the universe is providing. Alam mo yung tipo ang dami sa inyong bumabalik ngayon sa mga magagandang ginagawa nyo before, in the past. So, pwede sabihin natin na before, mahilig ka mag-volunteer to help, ganyan, sa mga charity, o andoon na, before, ang hilig mo magsimba, ganun, or magdasal, or andoon na, you spend time with your family,
during this time, or andoon na nagsi-self-care ka, ibabalik to. Kumbaga, andun niya yung urge, andun na yung desire, andun na yung prompting na naramdaman mo na, babalik ako dito. Gagawin ko to. Eto na yun. Sabi ka, this is it. This is really is it. So, eto na yung moment na ibibigay sa'yo ng universe. Yung option, yung capacity, yung moment na kung saan ibabalik mo yung mga bagay sa nakaraan mo na sobrang beneficial para sa'yo. Na andoon na hindi lang siya good para sa'yo yung mga bagay niya, pero yung masasabi natin na nakakapag-imbak ka ng good karma. Na yung tipong kapag nagagawa mo to, you feel that fulfillment. Pero at the same time din naman, andoon na, na nagkakaroon ka ng positive impact sa ibang tao. So the universe wants you to return to it. Kumbaga, go back kung paano ba nagsimula ang isang hero na yan, si isang Leo na yan. Ano ba yung naging edge? Ano ba yung naging calling mo? Ano ba yung pinagawa sa ng universe? That's why you are where you are right now. Ano ba yung mapagdaan mo? Babalikan mo to and you will enjoy reliving it. Kasi alam mo, ito yung bumuo sa'yo, ito yung naghulma sa'yo para maging isang hero. Your hopes and fears, 9 of Pentacles, and 11 up. Ganda. Now, 9 kasi about higher level of learning to. Tapos, Pentacles, anything about the physical world. Tapos, 11 up, so, tulong-tulong. Ano mo yun, nakakatawa kasi siguro at some point, lahat tayo may pride. Pero sa'yo kasi binababa mo siya. Yung, hindi ko alam iba sa inyo na nagkaroon ng, yung kanabasa nyo na, parang nabubuhay yun sa pagkatao nyo ngayon, Leo. Yung sinasabi na, papalakpak mo na ko para sa iba hanggang hindi ko pa oras mapalakpak. Para magiging masaya muna ako para sa iba, hanggang hindi pa dumating yung oras na magiging masaya naman sila para sa akin. Ang ganda ng perspective mong yun, na magiging happy ka for others, na andoon na yung puso mo nagagalak, totoong nagagalak. Tapos yung tipong, may nakaramdam ka ng inggit. Pero yung inggit na yun, hindi siya nagiging masama kasi hindi mo siya ginagamit para malika or manghatak ng iba. Ginagamit mo siya para ka ma-inspire. Wow, nagawa niya. Nakakaingit. Paano ba na ginawa? Ako din nga, aralin ko. Yun yung yung tawag ko na positive na inggit. Yung magandang klase inggit. So, doon nilalagay mo yung sarili mo. And that is a good way. And with the card ng a leg up, hindi ka takot na magpaturo. Andoon na nilalagay mo yung sarili mo sa posisyon mo yun. Hindi ka takot makinig. Hindi ka rin takot na maitama ka. Kasi ngayon yung ginagawa mo sa sarili mo Ina-acknowledge mo din na hindi lahat ng bagay is nakikita mo sa sarili mo at hindi lahat ng bagay alam mo kung ano yung ayusin mo. Kumbaga, isang kailangan natin ibang tao para maging salamin natin. Para alam natin kung ano pa yung dumi na meron tayo sa mukha na. Diba? Possible future. Ganda. High Priestess, tsaka, sorry natuwa lang ako, New Life. So sa High Priestess kasi, connected to sa, sa moon. Ang moon kasi is a symbol of, our emotions, yun yung meaning ng moon. New life, literal, bagong buhay. Nakakatuwa kasi you will have people return to you. Malayo pa retrograde na Mercury. There will be people who will be returning to your life. Ito yung magandang aspect about it. Pagbalik nila sa life mo, there will be better people. Naging better sila
Because of two reasons. Una, dahil nag-deal ang universe sa kanila. Pangalawa, kasi yung mindset mo, binago mo. Na, andoon na, ang nakikita mo na, hindi lang people deserve another chance. Ang nakikita mo na, people who made changes on themselves deserve a second chance. Yung mga tao na gumawa ng mga magagandang pagbabago sa kanilang buhay, kailangan bigyan talaga ng pangalawang pagkakataon. So, huwag kang matakot na i-welcome sila. Hindi naman exactly pag welcome mo, kailangan bumalik kayo agad sa dati. Ito na yung moment na gagamitin mo din yung sabi ng high priestess, gamitin mo din yung emotions mo, yung intuition mo, pakinggan mo. Give them a chance to prove themselves. Kasi ang dami din mga connection ka before na nanghihinayang ka. And the universe wants to return that to you. Sayang. So, ano ba yung message ng mga ladies sa'yo? So we have here is Ceres. Mother, stability, and a wish to nurture. Yung last word talaga yung nurture. Kasi nga, andoon na sinasabi ni Ceres na ikaw yung hero sa sarili mong buhay. Parang, naalala ko yung kanta ni Mariah, di ba? Yung lyrics niya, there's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. Which is totoo. Kasi, hanap tayo ng hanap ng ibang tutulong sa atin. Hanap tayo ng hanap ng mga pwedeng mag-encourage sa atin. Hanap tayo ng hanap ng tipong magtutulak sa atin. Pero yung hinahanap natin yun, andito lang pala, deep inside. So start being your own hero. And once you're done with being your own hero, be the hero for others naman. So I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. At tandaan, yung mga readings natin, they are for guidance purposes. May free will tayo, so just use it wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and give this video a like. At sa mga naghahanap po ng kakailangan po mag-schedule ng private reading, or maybe spell works po, like prosperity spell, pwede pa rin niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. Yung link is nasa description sa baba. Sa nais naman po na supportahan na lumago po ang ating channel, o pwede niyo po i-click yung join button, or yung ating thanks button, yung heart po na may data. For donations, pwede po siya via Gcash or Maya, numbers on the bottom of your screen. So guys, maraming salamat po sa inyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa lahat ng Benguet, kasama ko si Mickey Lunas at nasa New Pisa. Tulog po si Lucian. Yulia, you have a great day. Stay safe and hope to see you soon. Goodbye!